Noong mga panahon na to, sobrang problemado ng pamilya ko. Nakakulong kasi ang kuya ko noon. Nakabunggo kasi siya ng isang estudyanteng tumatawid. Mabuti na lang, hindi niya ito napatay. Kasalanan din naman ng estudyante. Kasi nakikipaglaro ito sa tabi ng kalsada. Nadapa. Saka malas-malasan, ang kuya ko ang pinakamalapit. Natanggi niya ang estudyante. Mabuti na lang, hindi niya ito napatay. Pero malala ang naging tama nito. Galit na galit ang mga magulang ng estudyante. Pero mabuti na lang, marami pong testigo noon na nagpatunay na walang kasalanan si kuya. O may kasalanan, yung mismong nasagasaan. Kaso, bulok ang batas natin. Kahit wala kang kasalanan kapag nakabunggo ka, ikaw pa rin ang may kasalanan. Dahil doon, nakulong po ang kuya ko. Unless makapagbayad kami ng tamang halaga para po sa operasyon ng bata. Nabali kasi ang paa nito at operasyon na makapagsasalba para makapaglakad po ito. Ang kaso, hindi naman kami mayaman noon. Sa katunayan, yung motor nga na gamit ng kuya ko, naibenta na. Buti nga hindi masyadong malaki ang gasgas nito. Kasi hindi naman talaga malala. Sadyang nagkataon lang na malas ang kuya ko. At makulit lang talaga ang batang estudyante na yon. Bago natin ipagpatuloy, magpapakilala po muna ako. Ang pangalan ko ay Allen. Maedad na po sa mga panahon na ito. Hindi na po ako masyado magpapakilala pa. Dahil baka makilala niyo pa ako. Nangyari po ito, 2002. Binata pa po ako niyan. Nagtatrabaho ko noon sa isang pabrika. At miski ako noon, namomroblema kung saan kukuha ng pera. Malaki-laki kasi ang halaga, 150,000. Noong mga panahon na yan, napakalaking halaga niyan. Kung sino-sino na ang inutangan ko, nilapitan ko. Pero ang hirap bunuin ng ganoong kalaking halaga. Miski mga kapatid ko noon, hirap na hirap din sa paghahanap ng pera. Ni isa kasi sa amin, wala naman nakapagtapos ng pag-aaral. High school lang ang lahat. At kung sino pa ang pinaka-asensado sa amin ay siyang nasangkot pa sa ganoong aksidente. Mabait ang kuya kong yun. Kung anong meron siya, meron kami. Sa katunayan, mas inuuna pa nga niya ang pamilya niya kumpara sa amin. Kaya naman buong pamilya ay talagang tulong-tulong. Gusto naming mailabas si kuya, maipagamot ang naaksidente niya. Allen, balita ko kailangan mo raw ng pera. Kasagsagan po ng pangangalap namin ng pera nang lumapit sa akin ng isa sa mga kaibigan ko. Hindi ko nasasabihin ng kanyang pangalan. Ako naman nabuhayan kasi wala na talaga akong malapitan at hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Oo pre, kailangan ko. Nabalitaan mo naman siguro ang nangyari kay kuya, no? Oo nga pre, kawawa naman ang kuya mo. Napakabait pa naman. Pero ano ba yung tinutukoy mo? Medyo mahirap to pre. Illegal ba? Hindi. Kakaiba lang. Ano ba yun? Sa totoo niyan pre, hindi ko talaga pwedeng sabihin sa iyo ang impormasyon. Yun ang pinakautos sa akin nung nag-aalok ng trabaho. Sa totoo niyan, sa akin talaga inalok yung trabaho pero hindi ko kaya. Isa pa, hindi pumayag yung jowa ko Ikaw wala ka namang jowa, di ba? Wala ka ring asawa. Wala magbabawal sa'yo. Teka pre, baka naman malalayan hindi pre. Hindi ganun yun. Hindi to illegal pangako. Kilala mo naman ako. Pulis ang tatay ko, baka nalilimutan mo. Pero basta, ang hirap ipaliwanag Pero kung interesado ka pre, puntahan mo tong address na to. Sila magpapaliwanag kung anong trabaho. Tapos pwede ka namang umatras doon bakit ba hindi mo pwedeng sabihin kasama yun sa rules pre. Basta tungkol ito sa kultura nila. Mga inchi kasi. O paano pre? Mauna na ako
Naisip lang talaga kita kasi kailangan nyo nga ng pera. Sana makatulong. Naku pre, malaking tulong ang ginawa mo. Pagkatapos po namin mag-usap ng kaibigan kong yun, agad ko pong pinuntahan yung address. Sa Maynila po ito. Hindi ko na lang sasabihin. Pero itong lugar po na ito, nabigla ako kasi isa po itong Chinese temple. Pagdating ko po doon, isang monghe po ang sumalubong sa akin. Tinanong niya kung sino ako at anong ginagawa ko doon. Sinabi ko naman na pinadala nga ako doon ng kaibigan ko. Interesado ka ako sa trabaho. Walang ano-ano, sinamahan ako ng monghe papasok sa isang templo. Sa totoo lang, medyo kinikilabutan ako sa lugar na yon. Iba ang pakiramdam. Ngunit ganun pa man, nagpatuloy po ako. Pagpasok po namin doon sa may templo, nagulat po ako nang may mga tao po doon. Mga incheck, mga Chinoy. Halata naman sa mga itsura nila eh. At pagkita ko po doon, meron akong nakitang isang ataol sa gitna. May mga nag-iiyakan sa gilid. May mga nakatambay lang doon. Lahat sila alam mong nagluluksa. Sa totoo niyan, kinakabahan ako sa mga sandaling yon. Natatakot ako. Ano ba ang napasukan ko? Hanggang sa maya-maya, dinala po ako ng monghe doon sa gitna. At may pinakausap sa akin na isang matanda. Babae po ito. Siguro mga nasa 60s na po ang edad niya. Chinese Pinoy ata. Kasi bungad pa lang niya sa akin, Tagalog na. Pero matigas, barok, alam mong Chinese. Ikaw ba padala ni ano? Opo. Ano po ba yung trabaho? Doon, pinaliwanag po sa akin yung gagawin ko. Napag-alaman ko po na yung nandoon sa may ataol, anak pala nung matandang kausap ko. Uni ka-iha raw niya, bunso, 30 years old na. Ngunit namatay daw ito sa isang bangungot. Wala daw karamdaman ng babaeng yon. Basta isang araw na lang daw, nagulat na lang daw silang lahat nang hindi na ito nagising. Base sa paniniwala ng ilang mga Chinese, kapag daw ang isa sa kanila ay namatay bago ito makapag-asawa, lalaki man o babae, kailangan mo raw ikasal. Sa madaling sabi, kailangan kong pakasalan yung nandoon sa loob ng ataol. Sa mga sandali naman na iyon, talagang nanginig ako habang pinapaliwanag. Nangingilabot ako, natatakot. Ayoko, hindi ko gagawin yun. Ngunit hindi ko naman magawang sabihin kasi naninigas ang aking mga panga. Ngunit nang sabihin kung magkanong ibabayad sa akin, lahat ng takot at kilabot ko ay para bang nawala. Dahil sobra-sobra pa yon para makalaya ang kuya ko. Teka po, ano po bang gagawin? Magpapakasal ka lang. Seremonyas lang. Tapos, hahalikan mo ang anak ko. Pagkatapos nun, wala na. Babayaran ka namin. Makakauwi ka na. Pero, may mangyayari po ba sa akin? Wala. Hindi kita pinipilit. Kung ayaw mo, umalis ka na. Hindi po. Gagawin ko po. Agad-agad po, naghanda po sila sa gagawing seremonya. Ako naman noon, talagang nilunoko ang takot ko, ang pangingilabot ko. Mabilis lang pong lumipas sa mga sandali. May dumating po na mga monghe at isang lalaki na hindi ko makita ang itsura. Nakatakip kasi ito. Tapos, nakasuot po siya ng puting kasuotan, ulo, damit, hanggang paa, puti. Sinuotan nga rin po ako ng kakaibang kasuotan. Kulay puti na may kulay pula. Basta ang weird. Ang bigat nga ng pakiramdam ko habang suot-suot ko yun. Matapos nun, nagsindi sila ng mga stick na insenso, mga kandila at kung ano-ano pa. Tapos, nagsimula na rin po silang magdasala.
Kung ano-ano ang ginawa sa akin. Nakakatakot sa totoo lang kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi nila. Hanggang sa maya-maya, inutusan na nga po ako na halikan ko na yung patay. Binuksan po yung ataol at nagulat ako dahil maganda pala ang dalaga. 25 years old lang po ako noon, habang yung babae ay 30 pero batang-bata pa ito. Nakakaawa siya. Ako naman, kahit takot na takot ako, wala akong ibang nagawa kundi ang lumapit. Dahan-dahan lang ako noon. Inilalapit ko ang labi ko sa labi ng patay. Ngunit ng isang dangkal na lang po ang lapit na mga labi namin, ay laking gulat ko na lamang po nang bigla pong dumilat ang patay. Napasigaw ako noon. Nahinto ang ginagawang mga seremonya. Tinanong naman nila ako kung bakit ko naman daw ginawa yon. Pero ako, tinuturo ko lang po yung bangkay. At nagulat na lang po kaming lahat nang yung bangkay ay bigla na lang pong nalaglag doon sa may ataol. Sigawan, tilian, takbuhan. Ako naman po, hinubad ko yung pinusuot sa aking damit. Kinuha ko yung gamit ko, sabay takbo papalabas ng templo na yon. Wala na akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanila. Takot na takot ako. Umuwi lang ako sa amin. Buong gabi, hindi ako makausap ng pamilya ko. Hindi nga rin ako pumasok ng duty ko noong gabi. Security guard kasi ako nung time na yon. Feeling ko noong gabi na yon, parang may nagmamasid sa akin at sa higaan ko para ako may katabi. Kinabukasan po, yung kaibigan ko po na nag-alok sa akin ng trabahong yun, nagpunta po sa bahay namin. Nagulat nga ako kasi bigla siyang may inabot na sobre. Naiwan mo raw kahapon doon sa may templo. Pinabibigay ito ng pamilya. Pagbuklat ko po ng sobre, nagulat ako dahil yun yung halaga na inalok nila sa akin. Bakit mo naman iniwan yan, pre? Nagpapasalamat doon sila sa'yo. Mauna na ako, pre. Ingat ka. Natakot naman ako. Bakit ako binayaran? Natuloy ba ang kasal namin? Iyon ang katanungan na gumugulo pa rin sa akin magpas hanggang ngayon. Pero alam niyo ba? Mula po na mangyari sa akin ang bagay na yon, ay sinuwerte na po ako sa buhay. Nagkaroon ako ng magandang trabaho. Nagkaroon ng nobya. At pakiramdam ko, palagi may nagliligtas sa akin sa tiyak na kapahamakan. Ilang beses na ako muntik maaksidente, minalas sa buhay. Pero madalas, kapag nangyayari yun, siya namang may nangyayaring himala na hindi ko mawari kung bakit laging nangyayari. Napapaisip nga ako, bukod sa asawa ko ngayon, may asawa pa kaya ako na multo na palaging nagliligtas sa akin kapag nagkakaroon ako ng problema? Palagay kaya ninyo,